Hello everyone. Welcome back. Swinwerte na naman tayo, guys. May nakita na naman tayong vintage radio. Pareho nung sa previous video natin. No? GE rin na vintage radio. Papakita ko yung dati natin na vintage na ni-restore natin last time. Okay, ito yung sa previous video natin na nilinis na natin, no? Sinubukan nating i-restore, inayos natin yung sound niya na medyo ano siya, mayroong mga tawag dito, parang cracking sound, what do you call that, no? So, eto, ayos na to. Subukan natin uli. Kung hindi nagbago yung performance. Eto. Gawin natin. Uy, wala na. Ayan. Ayan. Tune natin. Okay na, guys, diba? FM, AM. AM. Mais c'est pas du tout le cas ici. Il y a des routes. Okay, nice. Dans un on any interior or exterior renovation. Up to red pizza served hot. Hasn't really got to play all that much on. There's a new tip 360. Try one today. Yung sa AM, pag walang station, ganun talaga siya, medyo may noise, no? Normal yan sa AM. Kasi additional info regarding AM. Yung AM medyo sensitive kasi yan sa noise or mga interferences, no? Kaya pag hindi nakatune sa isang station, yung naririnig natin sa speaker is parang mga crackling sounds, is possible mga noise yun na nare-receive ng receiver, kasi parang bicat nga, hindi, wala siyang sound na pero pag nakaano sa station, like ito natin sa isang station, yan, so malinis naman siya, no? That's AM. So yan ang medyo disadvantage sa AM, no? Medyo noisy yung reception dahil nga nasa lower frequency, and it becomes more sensitive sa noises and interferences. Okay? Kahit yung mga andar na mga motorcycle, pwede niyang ma-pick up pag naka-AM. Dahil usually ang mga noises is nasa lower frequency. Right? So, yun siya. So, ito, okay na siya, no? Ito yung una natin na na-restore. This is 1987 model. Model GE7-4624B. So, itong isa, itong bago natin na napulot is medyo malaki-laki siya ng konti, no? Medyo makapal-kapal siya ng konti. Then may nakalagay na dito is electronic digital. So medyo advanced. Pero ang model nito, sinearch ko sa internet, is 1988. So yung isa 1987, this is 1988. Model nito is model niya is yan
7-4640B. Okay? Yung isa is 74624B. So ito, yung isa 1978, ito 1988. So medyo 1 year late ito, no, na model. So pero tingnan natin kung okay ba to o anong may problema. Iwan natin. Yan. Oh, medyo naka-FM siya. Naka-FM. Natin. Ito yung volume niya sa gilid ng tuning, no? Ito volume. Yan. Ito yung tuning, ito. Ito yung sa loob na napihitan is yung volume. Okay? Pagbaga 2 in 1. So, FM, parang wala siyang naka-volume na. Parang mahina ang pick up sa FM, no? Yan. Parang wala nga siyang ma-pick up eh. So, parang something wrong. Ito, may problema sa FM. About sa AM, i-lower muna natin. Baka biglang lumakas. AM. One with the available Power Boost hybrid engine on select models. To cut out, it's happening at Reinhard. Oh, AM, napakaganda ng AM, no? Swabe ang AM niya. Yan. Not sure why. Pero i-switch natin ulit sa FM. FM. So sa FM medyo problematic yung FM. Yan. Wala siyang pick up, naka-volume na siya. Oh. Wala rin siyang hissing, no? Parang walang signal sa FM. So we'll see, no? Baka dito lang sa switch ng AM FM switch dito, baka madumi lang. Titingnan natin. I-clean natin. Kung okay ito, ma-cleaning na natin tapos ganun pa rin. So titingnan natin sa circuit board, right? Ang clock ganun yung clock muna, no? Clock. Medyo may lang siya. Ito, may kulang siya na isang line dito. No? Pero, subukan natin iset. Oh. Fast. May fast and slow siya eh. Fast and slow. Parang mabilis na pag-set ng clock. Let's see. Okay. Pero may kulang siya na isang segment dito sa number, sa display, no? Titingnan natin kung makaya pa natin yan. Alright, so yan ang problema niya dito sa clock at saka sa FM. Yan, ganun lang ang tunog ng FM, oh. Parang nagka-crackling lang siya. Okay, open natin, guys. Open natin. Off muna natin. Okay. So, open natin. Screw. Okay. (1988) model. Ito. 88 model. Titingnan natin yung mga components niya kung pare-pareho ba doon sa isa na 1987 model. So 1 year younger ito kumpara doon sa isa.
Uy. Iba ito, medyo malinis ito guys, no? Nakita nyo? Iba yung style ng board niya. Kita nyo? Ito, dalawa yung board niya. Ito yung sa tuner section. Iba rin yung board niya. Parang ito yung hiwalay na board for radio. Then ito dito is clock and sorry, clock lang yung dito. At saka amplifier siguro. Silipin natin kung andyan amplifier niya. O saan ba na-connect? Tingnan muna natin guys. Pero iba yung board niya. Medyo malinis-linis siya guys. Oh. 1988 model. Wala siya masyadong alikabok unlike sa yung isa. Okay. Tanggalin natin kasi subukan natin clean yung ano niya. Anong switch yan? High-low. High-low, ito high-low. Sa clock siguro yan na ano, yung tawag dito, brightness. So, i-unplug muna natin para siguradong hindi mag-short circuit. Okay. So, yung switch ng AM/FM niya is dito, no? Dito. Ito. So, yan yung subukan nating i-clean. Alright. So, hindi masyadong madumi to guys, no? Malinis. Pero hindi magkalayo yung edad nila, no? 1 year younger lang ito. Ito, isa. Lahat. Alam nyo ito, talagang believe ako sa mga parts nito, no? Kasi for like 30 years itong mga capacitor niya, no? Nakita nyo? Wala pang ano, hindi pa nag-dries up yung sa loob. Kasi usually sa katagalan, yung mga electrolytic capacitor yun, nasisira dahil nagda-dries up na yung electrolyte sa loob. But ito parang mga ano pa, condition pa talaga sila, no? Wala pang problema, wala pang leak or short circuit kaya. And talagang i-backlash natin ng lahat. Hirap to baklasin, ah. Ito. Tanggal itong front cover. Tanggal na din natin itong transformer para walang sagabal. Ito yung power supply niya, no? Napakaliit na transformer, siguro mga 300 milliampere or 250 to 50 milliampere. Masyado, ilang watts lang ito. Napakaliit ng power power rating nito. Yan na guys.
Okay. Nahulog. So, ano na yung ano niya? Ito palang switch niya. Andito sa taas. Sa gabal tong speaker niya. So, tatanggalin muna natin ang speaker, guys. Hiwalay muna natin. Kay wala ano naka-weld siya naka-solder siya. Kaya hindi siya basta ma-detach, talagang i-desolder natin siya, guys. Ito lang hindi maganda kasi hindi madaling i-detach yung speaker. Parang tinali pa, yun lang problema. Talagang naniniguro na hindi matanggal to. Okay. Ito yung speaker niya, guys. Napakalinis pa ng speaker niya, no? Wala pa talaga yung kabutas-butas. Okay. Just imagine mo, ano lang siya. 0.5 watts lang. 16 ohms impedance. 0.5 watts, 16 ohms impedance, no? Pero tibay, wala pang butas. Alright, so ito muna, titingnan muna natin tong switch niya. Ito yung switch ng AM/FM, pero mayroon pala siyang connection dito pataas. Andito pala yung switch sa taas. So, gagawin natin. Basta matanggal to. Yun lang, hindi basta matanggal tong parang shafting niya, no? Sige lang. Okay, ito, introduce ko sa inyo. Iba rin ito dito, guys, no? Ito yung tuner niya. Ito yung mga kapareho talaga ng tuner nung mga radio dyan sa atin, no? Sa Pinas, yan. Itong style ng tuner niya. Kita nyo, mayroon pa siyang mga itong pula, itong mga ganito, no? Itong pula, ito yung oscillator niya, no? IF oscillator, oscillator transformer niya, ito. Ito yung nag-oscillate sa AM. AM, ito na oscillator. Okay, itong red. Ito naman, ito yung sa FM na IF, itong orange, blue, no? Yung yellow at saka white, ito naman sa AM na IF. So, ito oscillator, again oscillator, this is IF ng AM/FM, ng AM rather, ng white and yellow. What is IF? That is intermediate frequency, no? Transformer. Ito yung oscillator. Itong mga coil dito sa FM yan. Sa FM na section yan. Yan. Yung mga coil na yan. Okay. Sa tuning yan. Ito yung antenna. Same with yung sa isa. Ito yung antenna ng EM. Okay. For FM, tatanggalin natin to. Kaso pag tinanggal natin, mahirap na ibalik to, guys. Itong may tali para sa tuning niya, no? Para dito sa parang sabihin natin pointer, no? Ito. So pag nabaklas mo to, guys, mahirap din, hindi rin basta-basta mabalik to ng ganun kadali. Ito. Kasi may spring yan. Pag hindi yan eksakto, maikot yan dito sa
itong wheel na to, no, na nakakonect sa shafting nitong variable capacitor or tuning capacitor niya, na pag inikot mo ito, yan, umiikot yan. So umiikot din yung mga plates nitong tuning capacitor or variable capacitor. Then pag inikot mo tong tuning knob niya, yan. So pag natanggal mo itong tali na yan, so hindi, tapos dami siyang dinadaanan, no? Kita nyo? So yan, nakaikot pa yan dito sa knob, sa loob, kita nyo yan? Pag ikot mo, yan. So kaya hindi basta-basta, pag hindi ka sanay, mahirap ibalik to, guys. Ito na yung mga encounter natin nung mga lumang radio din sa atin, no? Yung mga ganito pa noon. Hindi pa digital yung tuner. So ngayon, ito wala na, siyempre, hindi na ganito yung mga tuner, no? Digital na yon. Digital, may mga PLL na yun, no? Naka-piece lock loop, synthesizer. Okay? Wala nang mga ganitong antena. Okay? Nasa isang chip na. Ito wala na rin yan. Ito mga F, wala na rin yan. Nasa loob na ng chip yan lahat, no? Or IC. So ito, natin ang problema natin itong switch ng AM FM. Tingnan natin kung anong, yan, kita yan. Ilinis muna natin ng alcohol. Linis muna natin ng alcohol, baka madala. Ito. Ayan, naligo na ng alcohol, guys. Ganun lang yung pag linis ng mga ganitong switch, no? Lagyan mo lang, patakan mo lang ng alcohol. Tapos switch on off mo lang siya ganun para maglinis mo sa loob. Tapos hipan mo ng pabigla dahil wala tayong malakas na blower. So ito, isama na rin natin sa cleaning yan. Etong on off at saka ano pa yung mga dito, eh. Kasi pwedeng may nagkakurod. Kita nyo sa loob, yung mga contacts may itim na siya, oh. Dark na siya. So kailangan natin ng flat screw. Ito, flat screw. Gano'n natin yan, eh. Kita mo, ang itim na ng mga switch, oh. Yung mga contacts. Yan. Okay, then parang itong ilaw kanina hindi na nag-ilaw to. Sandali lang, guys, ha. Lagyan natin extension itong speaker niya para ma-connect natin. Tingnan natin kung musta na yung ano niya. Ito na lang, guys. May isa tayong extra na speaker na mahaba ang wire. Ito na lang. Maliit na speaker. Yan.
speaker ng computer natin na tinanggal ko. Yung isa lang yung ginamit ko, kaya ito yung Paris. Ito na lang yung gawin natin speaker. Ilaw-ilaw pa to. Dapat tong wire sa ilaw-ilaw tong saan kaya ang speaker dito? Dalawa dyan, supply sa sa ilaw-ilaw dyan sa speaker. Madali lang yan malaman, guys, para malaman nyo kung saan ang speaker dyan. Gamitan nyo na multi-tester, no? Erase nyo sa times 1. Okay, times 1. Then i-test nyo dito sa apat na wire kung saan pag nag-crackling yung speaker, yun na yung speaker. Okay, wala, baka itong green, black at saka wala, itong green at saka puti. Ito. Nakita nyo, guys? So itong red at saka black, yan yung supply sa ilaw-ilaw sa loob ng speaker. Itong green at saka white, ito yung speaker wire. Yan, nakita nyo? Ganun lang pag-check, guys. Simple lang. So green at saka white. So yan yung i-connect natin dito, temporary. Kaya natin to. Okay. Lagyan natin ng tape para hindi matanggal. Temporary lang yan, guys. Okay. Then subukan natin i-plug in. Okay. Huwag kayong matakot ito, guys. Small voltage lang ito, no? Na electronic. Wala tayong problema dito, guys. Hindi tayo makuryente. Wag lang dito sa easy line dito. Easy line niya kasi dumadaan din dito. Andito rin yung ito lang, wag nyo hawakan dito. Ito yung sa connection ng easy line, no? From easy cord from outlet, then dito naka-building papunta sa dito sa transformer. So kaya yan lang, tingnan nyo lang yan na hindi nyo mahawakan. Basta sa other section okay lang. Plug natin.